Ito boss, may nakita tayong ano rito, mga sanga ng malunggay. Sakto to. Matutuwa na naman yung mga ibon natin ito. Ang daming malunggay nito. Panalo. Putol yung kapitbahay natin ng malunggay. Sakto. Tirador tayo ng malunggay. What? Kukunin natin ito. Bro, what are you talking about, man? Para sa nesting nila. Yan mga boss, hahatiin natin sa ano, mga 4 to 5 inches lang ang haba niya. Napakatalim pa naman ang gamit natin. Yan mga boss, mga ganyan lang kahaba. Sakto na yan. Ah! Pero mga delays, yan mga boss, yung pinutol na natin. Yan na. Wow! Sakto na yan, yung dami na yan. Kasi ilan lang naman yung mga nagbi-breed natin ngayon, no? Sakto na yan para sa kanila. Pagka ano naman, kinulang kukuha ulit tayo. Daddy, I see something on the plants. Yan. Napakaganda ng balonggay para sa mga ibon natin. Pero yung iba, ayaw nila kasi sabi nila yung malunggay daw ay matalim. Minsan tumatali daw sa paa ng mga inakayan. So hindi sila gumagamit. Ginagamit nila mga kusot o kaya yung palapa ng nyug. Yun ang ginagamit nila. Pero tayo, malunggay ginagamit natin kasi sumukra naman natin to. Yung mga natatalian na pa o kaya liig ng inakay, napaka bihira mangyari yan. Actually, hindi pa natin na-experience yan eh. Bibigyan natin yung mga
sanga ng malunggay natin para sa nesting material nila. At saka magbibigay din tayo ng kangkong. Napaka-healthy niyang kangkong. Kung babalikan niyo yung mga last vlog natin, meron tayong topic tungkol dyan sa mga gulay na yan, kung anong benepisyo para sa mga ibon natin. Nandun po yan, balikan nyo po yung vlog ko. Napaka-healthy po niyan. Isa po yan sa pinaka-healthy na vegetable na para sa mga ibon natin. Yan po. Tapos po yung nesting material natin, bibigay na po natin sa mga ibon natin, yung mga magbibreed na nating mga ibon. Kaya mga boss, bibigyan na natin ng mga nesting material yung mga ibon natin. Siyempre kasama yung bangko. Napaka-importante po ng vegetable sa mga ibon natin. Isa po yan sa pangalangin diet ng mga ibon. Gulay. Kaya kung maaari, mabibigyan nyo sila kahit araw-araw, mas maganda. Mas magiging healthy yung mga ibon. Sa mga breeder mga boss, hindi tayo nagbibigay ng nesting material. Yung mga yung mga inakay. O kaya nangingitlog. Yung mga inakay na maliliit. Hindi tayo nagbibigay ng nesting material kasi baka Ito yan. baka hindi nila alagaan na yung itlog nila, o kaya yung inakay nila hindi nasubukan. Ano ba yung tinatawag ko na reset mga boss? Ito yung halimbawa, meron kang breeder, meron ng itlog, o meron ng mga inakay, lalo na yung mga maliliit pa. Pagkatapos, nilagyan mo ng nesting material, minsan yung ibon, naiisipan nila mag-mate ulit ng panibago. Kaya ang nagiging dahilan, iiwanan nila yung itlog nila na linilimliman o kaya pababayaan yung sisiw nila na maliliit pa. Kapag malaki na yung sisiw, okay lang yun, walang problema, maglagay tayo ng nesting material. Pero kapag naglilimlim pa lang, may itlog o maliit pa yung mga inakay, iwasan po muna natin na maglagay ng nesting material. Kasi po, sa experience ko, merong mga ganong ibon, nagre-reset sila. Hindi po maganda yon. Iiwanan na lang yung itlog nila at iiwanan na lang yung mga inakay nila. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-subscribe na rin po mga boss at hit yung notification bell para po makasunod po kayo sa mga ginagawa nating content. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.